Ikaw ba ay naghahanap ng single detached house and lot na nasa prime location, Japanese-inspired exclusive community, malapit lang sa mga malls dahil walking distance lang ito, may mga accessible roads tayo papuntang Manila, papuntang Laguna at papuntang Batangas. At available pa to through bank financing and Pag-ibig financing. Kompleto pa ang amenities at along the highway pa tayo. Baka si Fuji Single Detached House and Lot na ang hanap mo. Hi kakabsat, Dayan Soriano, your real estate mom, and welcome to your bahay Fuji Single Detached here in Dasmariñas, Cavite. Ang ating Edesha Single Detached House and Lot ay located dito sa Barangay San Agustin, Dasmariñas, Cavite na along the highway lang siya sa kahabaan ng Governor's Drive. Ang ating lot area or ang minimum lot area nito is 120 square meters kaya sobrang laki. Marami ka pang pwedeng gawin and ang kanyang bahay is malaki rin. Nasa 83 square meters ito. So you can see po, napakalaki po nung bahay natin. And then for 120 square meters, single detached ka. Ibig sabihin, pag single detached po tayo, ang ating property is nasa gitna po ng ating property. Ibig sabihin, meron po tayong available na vacant slot or area na open space sa lahat ng side ng ating bahay. Mapaharap, mapalikod, mapakaliwaman, or mapakanan. So, napakaganda po nun na single detached tayo dahil maaliwalas din po yung ating bahay dahil all sides din po is meron po tayong mga bintana. So, as you can see po, yung ating frontage ay magsisimula po dito sa ating poste hanggang dun po sa side na yun. Ang ating setback po sa harap is 2 meters. And then, sa gilid naman po pala natin, meron pa po tayong setback na 2 meters. So, pwede po natin lagyan po to ng pocket garden dahil napakaluwag pa po nung ating space sa gilid. And then dito po tayo, bubungad po tayo dito sa parking lot. Ang papakita ko muna po sa inyo is yung actual turnover po natin is bared finish. So, ang ating parking lot, so you can see mga around 6 meters ang lapad. So, posible pong magkasya po ang dalawang sedan, isang sedan, or isang e-bike, or dalawang motor. Napakaluwag po niya and plain cement finish po siya. So, kayo na pong bahala kung ano pong klaseng tiles yung ilalagay nyo po dito sa ating parking. Yun naman pong kagandahan, makakapamili po kayo kung anong klase pong tiles na gagawin nyo po dito sa ating parking lot. Since single detached po tayo, unahin muna natin lahat yung mga nasa gilid. So, pagpasok po natin dito sa parking, bubungad po itong space na to na around 2 meters po yung setback sa gilid. So, napakahaba pa po niya. And then, kagandahan po nito, yung bahay po natin is meron po tayong aluminum sliding door na pwedeng lumabas po yung ating mga bata dito. Maglaro-laro po tayo dito sa gilid. Pwede po sila makapaglaro po dito. Gawin po natin ditong mini play area or pocket garden. Lagyan po natin dito ng lamesa para magkaroon po ng alfresco dining. So, napakaganda. Medyo kapag nag-party kayo or meron pong mga celebration, medyo flowy po yung pasok at labas po ng ating mga bisita. So, dito pa naman po sa dakong to, meron pa po tayong 2 meters na setback sa likod. So, pwede natin gawin. Mangyari po ay extend po natin yung kitchen or di kaya po lagyan po natin or gawin nating service area or laundry area po natin. Diyan, papakita ko mamaya pagpasok natin yung gaano kalaki pa yung ating setback sa likod. And then, sige dito na lang since andito naman na tayo. So, kagandahan nito kapag gagawin mo pocket garden to dahil napakaluwag pa. 2 meters pa po yung laki ng setback natin on each. And dito naman sa side na to, napakalawak pa. Pwede talaga magkaroon ka ng parang mini vegetable garden kung gusto mo naman medyo edible yung mga
ilalagay mong halaman. Or di kaya mini pocket garden, lagyan mo lang siya ng landscape dito. And then dito kayo maglagay ng malaking table para magkaroon nga kayo ng alfresco dining. Let's say mga Sunday morning lang magbre-breakfast dito. So napakaganda, exclusive pa yung community kasi hindi po masyadong madami yung mga bahay na nandito sa face na to. And ang kagandahan nun, meron pa tayo dito sa side na to na aluminum sliding door para if ever gusto nyo man lang pong lumabas or di kaya maghahabulan or maglalaro po yung ating mga anak, pwede po sila ditong lumabas at pumasok. So napakaganda. So ibig sabihin, let's say kapag meron pong mga birthday party or anything na celebration, magiging flowy po yung pasok at labas ng ating mga bisita dahil marami pong mga exit and entrance way po yung ating mga bisita. So, napakaganda at ibig sabihin, since napakalaki ng aluminum sliding door natin, napakaliwanag tsaka napakahangin pagdating natin sa loob ng bahay. So, tako naman po tayo dito sa harap. Dito po, pwede pa po tayo magkaroon dito ng mini pocket garden or di kaya po mga lagyan nyo lang po dito ng parang mga grass na carapau grass or anything na Bermuda grass, pwede po nilang maging little play area po or even lagyan nyo po ng maliit na lamesa, ilan lang po na chairs, pwede nyo pong maging breakfast nook dito sa area. And then ang kagandahan po nito, yung ating porch area is sementado na po. So pwede talagang dito rin. Dito mo ilagay, tas andyan yung garden mo, yung landscape. So pwede dito habang maaga, habang malamig yung simoy kasi malapit na nga po pala tayo sa Tagaytay, mga around less than an hour na sa Tagaytay na tayo. So possible may mga times na malamig dito. So maganda talaga mag-morning tuwing breakfast dito sa labas ng bahay natin. And then pasok na po tayo sa bahay. So ang ating Fuji single detached house and lot ay meron tayong 3 bedrooms, 2 toilet and bath. Meron po tayong possible na 2-car garage. Meron pa tayong lanai area at service area po sa likod. So, tara, pasok na tayo. So, pagpasok naman natin dito sa single detached na Fuji model house is bubungad itong napakalaking metal steel door. Napakatibay at around siguro mga 1 meter yung lapad ng ating pintuan. So kahit sabay kayong dalawa ng anak mo, kasyang-kasya talaga. At ang kagandahan niyan, since malaki yung ating pintuan at napakatibay, yung pagpasok natin ng mga appliances, mga furnitures ay kasyang-kasya. So wala tayong magiging problema doon. And then, since bare finish tayo, ang ating semento ay plain cement finish po. Smooth finish naman po siya. And then, meron po tayo nakapintura na po na ating mga walls. One coat lang po ang ating finish na coat. So, napakaganda, napakaluwag ng ating living area. Medyo parang open space pang tingnan kasi yung ating aluminum sliding door. Napakaganda. So, pwede natin gawin. Lagyan natin dito ng sofa. Lagyan rin natin ng sofa banda dyan. Tapos pwede siguro dito lagyan mo ng maliit na TV. Tapos TV stand. So hindi naman ganon ka-destructive tingnan kapag may papasok. Kasi kahit medyo hati lang yung bukas ng pintuan, kakasya na talaga yung tao pagpasok. So mamaya tingnan natin yung dress-up unit para magkaroon kayo ng inspiration kung paano nyo ilalagay or paano nyo i-design yung interior ng bahay. So abangan nyo yun ha. Ito dito sa ating living area, meron nga po tayo ditong aluminum sliding door na pwedeng papalabas. Kagandahan po niyan, pag binuksan nyo po to, napakaliwanag, tapos napakahangin. Maganda yung pasok ng hangin at ventilation ng loob ng bahay. So, maganda yung naisip nilang to. Kasi let's say, nandito sila sa living area, tapos gusto nilang lumabas, pwede na po tayo dito lumabas. And then, dito naman po tayo sa ilalim ng hagdanan, pwede po natin tong lagyan ng storage area natin. Or di kaya, lagyan natin dito ng parang maliit na table
para maging office table natin, mini office table natin. At least na-maximize natin yung space na yon. Bago ko pala makalimutan, meron din tayo sa ating living area na awning type window. So, ito yung ating isa sa mga windows natin sa harap. Napakaganda nung ginawa dito. At least yung ating living area is medyo maliwanag pa. So, dito naman na tayo sa ating dining area. Nakakasya po yung isang malaking table. Nakasya po yung 6 hanggang 8 upuan. So, pwede din naman natin gawin na 6 yung upuan and then lagyan po natin dito ng island para sa ating kitchen area. And then, dito po tayo sa gilid ng ating dining area. As you can see po, ang ginawa po nila bintana sa ating dining area is aluminum casement window. Ibig sabihin, pag inopen nyo po to, yung natural light at yung hangin is talagang diretso pagpasok po talaga dito. Yun naman po ang kagandahan ng ating aluminum casement window. At pag nakikita nyo po to, hindi lang po siya basta-basta na casement window. Maganda po yung style niya, modern type na po siya. And then, saktong-sakto po na minimalist po yung ating kulay. And then, dito naman po sa ating gilid, ang dining area, is meron po tayong aluminum sliding door. So, pwede rin po talaga dito magkaroon ng lanay area. So, magkakaroon tayo ng parang extension ng dining natin sa labas na magiging parang alfresco type. So, napakalaki. So, yung parang kalahati niya is almost mas malaki pa sa akin. So, napakalawak, napakalaki nung ating aluminum sliding door. So, let's say kapag nandito, pwede natin yung dining table natin, andito lang yung mga food, and then nasa labas tayo kakain. So, tapos malamig yung simoy ng hangin. So, napakaganda na gawin nating alfresco dining yung surroundings natin sa bahay. Nakaabang na rin po pala yung ating mga saksakan at yung mga switches natin. Kahit po dun sa ating living area. Meron po tayong mga switches and outlets po sa ating living area, dining area, and even po dito sa kitchen area. So, dako naman po tayo sa ating kitchen area. As you can see po, ang kitchen area po natin ay may countertop na, sementado na po siya. Pwede nyo na lang po itong lagyan ng granite tiles. And then, yung ating faucet is gooseneck. Tapos, meron po tayong one sink. And then, kagandahan yan, nilagyan pa ng bintana na casement window. So, ibig sabihin, habang nagluluto, habang naghuhugas, mahangin, maliwanag. So, napakatipid pa rin ng paggamit natin ng bahay. And then, pwede po ito, pag-expand po natin, is maging L-type po na kitchen. Pwedeng dito ilagay mo yung ref, dito yung hugasan, andito yung lutuan natin, lalagyan na lang po natin ng range hood, tapos dito lagyan natin ng cabinet. Magandang tingnan, and then, kung mas gusto nyo merong island, napakalaki pa nitong space na to para magkaroon ng island or di kaya maging U-shape yung ating kitchen. Napakaganda. Maraming ideas kang pwedeng gawin dito sa ating Fuji single detached. At pwede nating makita yung ginawa nilang dress-up unit. So, abangan nyo yan sa video ko. So, dito naman po tayo sa ating service area. So, pwede pa tayong magkaroon dito ng mini pantry. Pwedeng lagyan natin ng cabinet dito. So, sa ating service area, ang pintuan natin is parehas lang to sa ating front door. Ibig sabihin, gawa to sa steel or metal door. Single lock set po siya. And then, meron pa po tayong 2 meters na setback dito sa bandang likod. Ibig sabihin, pwede natin lagyan to na dirty kitchen natin or expand natin yung kitchen natin dito sa likod or di kaya pwede natin gawing laundry service area. Oh, napakaganda. May mga extra space pa tayo. So, dako naman tayo dito sa ating toilet and bath. So, sa toilet and bath, meron lang construction dito. Sa toilet and bath, makikita nyo, halos wala na rin kayong gagawin. Pinturado na yung ating walls.
And then, kompleto naman po tayo. May tiles na po tayo sa floor natin. And then, as you can see, malaki. I think mga 2.5 by 2.5 yung laki ng ating toilet and bath. Then, dito naman sa ating bath area, pahaba siya. And then, mas mababa siya compare dito sa toilet area. And then, meron tayong floor drain. Ang kagandahan ng floor drain natin, dalawa na po siya. Isa sa bath area, isa din sa toilet area. So, kompleto tayo. Meron tayong shower. Nakaabang na rin yung ating saksakan para sa ating heater. Tapos, meron din tayong faucet dito. And then, meron tayo ditong toilet bowl na may bidet. Tapos, meron din tayong lagayan ng tissue. And then, meron din tayong faucet and sink dito sa bandang gilid. As you can see, nakaabang na po yung saksakan natin dito. Yan. Para sa mga hair dryer, meron na rin tayo ditong switches. Then, may lagayan na rin tayo dito ng tuwalya natin. Then, ang kagandahan, hindi lang isa, dalawa yung ating bintana for ventilation and exhaust. Meron tayo dito sa side na to, na awning window, and then meron na rin tayo dito. Pwede kahit wala na tayong exhaust fan. Naka-ceiling na po pala to. May ceiling na po tayo dito. Pwede na lang po natin lagyan yan ng takpan na lang po natin yung tubo. Tapos, iangat na lang po natin pababa yung ating ilaw. Or di kaya kung gusto nyo industrialize po yung, or industrial type yung design nyo, pwede nyo na lang itong pinturahan. Lagyan nyo na lang po ito ng tiles. So, napakalaki. Napakaluwag. At kung makikita nyo, sa sobrang luwag ng ating toilet and bath, kapag tayo ay umupo dito, hindi naman po basta-basta agad na pader na po yung ating nakikita. Hindi po pader agad yung ating harap. So, ayun. Konti na lang po yung gagawin natin dito. And then, yung ating pintuan ay PVC type. So, yun ang ating ground floor ng Fuji Single Detached. Ang ating hagdanan is tubular na po siya. Napaka-tibay, makapal po talaga yung ginamit na tubular sa ating handrail. And then, yung ating pong hakbangan is sementado na naka-frame po ng bakal. So, sobrang tibay po niyan. Even po yung ating parang pinaka-pundasyon po ng ating hagdanan. And then, as you can see po, siguro mga less than 1 meter po yung ating lapad ng hagdanan. And then, tamang-tama naman po yung apakan, hindi po masyadong makitid. And hindi po matarik yung hakbangan. Punta po tayo sa second floor. Kakasya po, pwede po dito magsabay. Yun nga lang, medyo titigil lang po dito sa part na to kasi medyo kasya lang po talaga yung isang tao paakyat or pababa. So, tara! So, nandito naman tayo sa second floor ng ating Fuji Single Detached House and Lot. And see, makikita nyo, pwede ditong maging 3 bedrooms. Pero ang kagandahan nun, may toilet and bath na tayo sa second floor. Kung ano yung nakikita nyo sa first floor, sa ground floor na ating toilet and bath, ganun din po dito kalaki ang ating toilet and bath. So, makikita nyo po, mababa po yung ating bath area. Meron na rin pong floor drain. May tiles na po tayo sa ating flooring. Yung ating wall lang is pinturado lang po siya ng 1 coat. And then, kompleto na po yung accessories natin. Meron po tayong shower. Meron po tayong faucet, toilet bowl. Meron po tayong bidet, lagayan ng tissue, faucet, sink, tsaka towel rack. May lagayan tayo ng towel. And then, kagandahan yan, nakaabang na po yung ating outlet para sa ating heater. And then, nakaabang na rin po yung ating outlet dito. Saksakan natin para in case na meron tayong hair blower, hair dryer. And then, meron na po tayo ditong switches. Ang kagandahan yan, hindi lang isa, hindi dalawang floor drain. Kapag medyo basa, madali lang natin talaga malilinis yung basa sa ating toilet and bath. And then, dalawa yung ating bintana. Ang ating bintana ay awning type window dito sa side na to at dito sa side na to. So, napakaganda nung pasok ng natural light at ventilation dito sa ating
toilet and bath sa second floor. Ang kaibahan lang, yung nasa baba is may ceiling, dito sa taas is walang ceiling. Kasi ayan na po yung ating bubong. Makikita nyo yung ating bubong, medyo mataas pa po, so pwede po natin yan, doon pa po sa taas natin lagyan ng ating pinaka-ceiling. So, ayun po. Labas po natin. Yung mini hallway pa naman po tayo palabas, papunta po sa mga bedrooms natin. And as you can see, pwede dito yung bedroom number 1, bedroom number 2, dito, and then dito yung ating master's bedroom. Kung makikita nyo po pala, gawin muna tayo sa ating hagdanan. Ang ating hagdanan ay may mga fix po tayong glass window. So, napakaganda nung pasok po ng natural light at maaliwalas po talagang tingnan. Kahit po maghahapon na po, maliwanag pa rin po ang pasok dito sa area na to ng ating hagdanan. So, pwede pang, kahit hindi pa po tayo magbukas ng ating ilaw, kahit pahapon na po. And then, kagandahan naman po sa second floor, though wala po tayong ceiling, pero makikita nyo po yung actual na structure po ng ating bubong. Painted na po siya na metal, yung ating bubong, and then makikita nyo po yung pwede nyo pong lagyan ng ceiling. So, nakaabang na po yan. Lalagyan nyo na lang po yan ng Hardiflex. And then, yung ating floor is smooth cement finish po siya. And then, yung ating wall is painted na po ng one coat. And then, ang kagandahan po niyan, kung makikita nyo, ang daming bintana. Even sa hagdanan. Tapos dito sa ating master's bedroom. So, pag makikita nyo, kada kwarto, meron tayong bintana sa dalawang side. Let's say dito sa unang kwarto, ito yung hate, for example, yung bintana is nandito sa kabilang side. Located siya sa likuran. Ang bintana niya is casement, aluminum casement window. So, ang bukas niya is pakanan tsaka pakaliwa. Tapos, dito naman sa gilid niya is awning type window. Ibig sabihin, ang bukas niya is pataas. Yan, yan. So, napakaganda yung ginamit nilang mga windows. Napag-isipan talaga nila yung paglalagay ng windows dito sa ating first bedroom. And then, ganun din yung sa ating second bedroom. Sa ating second bedroom naman, ang kahibahan is aluminum casement window on both side. Meron tayo dito sa gilid, and meron din tayo sa harap. So, napakaganda. Dalawang side yung meron tayong bintana. Maganda yon kasi kapag binuksan natin yung side na to, and then yung side na to, big sabihin, dito sa harap, papasok, sa isang side papasok yung hanging malamig, and then nilalabas naman niya dito sa side na to, sa kabilang side, yung init sa loob ng kwarto. So, napakaganda yung ventilation, and then yung pasok ng ating natural light. Dako naman tayo dito sa ating master's bedroom. Napakalawak, napakalaki, kakasya dito yung ating queen size bed. Pero pwede pa nga na queen size bed siya, tapos kaliwat kanan, pwedeng bumangon. Tapos dito mo ilagay yung floor to ceiling mong cabinet, or di kaya dito banda. Tapos ito yung pinaka pintuan mo, or dito. So, up to you. Yan naman ang kagandahan kapag bird finish, ikaw talaga maghahati kung gaano kalalaki yung mga kwarto mo. Pero ang kagandahan yan, nakaabang na yung ating mga switches, yung ating mga outlet dyan, and even yung lagayan ng ating mga ilaw. And then sa master's bedroom, meron tayong access ng ating aluminum sliding door. Pakalaki ng ating balcony. So, pwedeng lagyan mo dito ng table, chairs, para pwedeng coffee table mo sa labas ng bahay mo. So, nandito naman po tayo sa Fuji Single Detached na dress-up unit. Dito, ang ginawa po nila is naka-tiles na po yung ating parking. Nakasyang-kasya po yung dalawang sedan. Yung tiles na ginamit po is naka 60 by 60 na po na ceramic tiles or rough ceramic tiles po. And then,
ginawa po nila is nagkaroon po sila ng mga pocket garden po around the house. Since single detached po tayo, ang napakaganda po nito is lahat po ng sides meron po tayong space. Hindi po nakadikit yung ating property sa territory property line natin. So dito naman po sa harap ng ating Fuji single detached, ang ginawa po since ito, yung turnover is plain cement finish lang, nilagyan lang po talaga siya ng tiles, 60 by 60 tiles na parehas po sa ating parking. Nilagyan lang po ng halaman, pero pwede po natin lagyan dito ng maliit na table, chairs, para kung gusto nyo pong kumain po sa labas. And then nilagyan lang po nila ng cove light po, pin light, para kahit po madilim, maaliwalas pa rin po dito sa ating porch area. So, pasok naman po tayo. So, nandito naman po tayo sa Fuji Single Detached House and Lot na dress-up unit. Ang ginawa na lang po nito sa ating pintuan na malaki is nilagyan niya po ng pintura na wood ang color. And then, dito po ang ating living area. And as you can see po, dito niya po nilagay yung TV stand, and then po sa ilalim po ng ating hagdanan yung ating sofa. Then nilagyan na lang po niya ng floor to ceiling na kurtina. So, napakaganda ng ginawa niya sa kurtina kasi medyo minimalist pa, zen type yung ating design or yung interior ng bahay. Napakaganda, na-maximize niya yung space, and then pwede, so may freedom po tayong mag-design po ng loob ng bahay since bared finish po siya. Kasi, ang pwede nyo po talagang mapili na tiles is yun na po talaga yung gusto nyo pang tiles sa ating interior. Kagandahan yan, kung ayaw nyo naman po ng ganitong design nyo or ng interior, pwede natin palitan. Kasi, yun nga, may freedom po tayo. Pwede po natin lagyan dito ng sofa, ditong sofa, para mas maraming makaupo sa living area. And then, pwede naman po natin dito lagyan ng TV and TV stand, or di kaya ihang natin yung TV. Kasi napakalaki ng pintuan natin, so kahit kalahati lang yung bukas, pasok na po agad yung isang tao. So, dako naman po tayo dito sa likod ng ating sofa. Nilagyan niya po ng mahabang table, naging parang study area or office area, mini office area, na napakaganda at na-maximize niya talaga yung space kahit nasa ilalim na ng ating hagdanan. And then as you can see, may extra storage pa po tayo sa ilalim ng ating hagdanan. And then dito po sa ating napakalaking dining area, napagkasya niya po yung malaking dining table na pwede po hindi lang po 6, kundi 8. Pwede pa po dito sa area na to, or even tanggalin po natin yung island dyan, pwede pa po dun isang upuan. Na napakaganda po nung ginamit niyang peg light. So aside po dun sa mga pin light, meron pa po tayo yung mga peg light na ganito na naging maganda yung ambience ng ating dining area. At saka parang yung ginamit niya is parang nakakagutom na dito sa dining area. At maganda dahil lahat ng mga taong nakatira dito ay salo-salo. At saka kasya talaga up to 6 to 8 person. So pwede to sa mga malalaki ang pamilya. And then, sa ating mga kortina, isang ginamit is floor to ceiling na kortina na puti. Napaka-classic tingnan, modern, contemporary, at zen type. Lalong-lalo na tamang-tama to kapag ganito ang inyong mga color palette kasi nasa Japanese-inspired exclusive community tayo. And then maganda dito, yung ating aluminum sliding door, pwedeng buksan to, and then yung hangin papasok talaga dito sa area natin, and then even yung natural light. Ayan. Ibang-iba talaga kapag binuksan natin yung kurtina, binuksan natin yung pintuan, and then natural light, yung hangin is pasok na pasok. Then kagandahan nito, kung mahilig ka magluto, maghilig ka mag-present na habang nagluluto, pwedeng dito ka mag-prepare or mag-plating. Para kang chef na nagpre-prepare para sa kanila, iserve mo sa kanila. Or di kaya kapag merong mga celebration, pwedeng dito mo ilagay yung mga ulam. And then dun sila, dyan sa table na yan, sila kakain. Kagandahan nito, meron pa tayo ditong storage. Yan. May cabinet pa dito. So, napakaganda. Nagkaroon ka ng parang mini pantry.
Ang ginawa lang po talaga dito sa ating kitchen is dinagdagan pa po niya ng countertop. Pinahaba po niya and then mas dumami po yung ating cabinet. Then meron na rin po tayong cabinet dito. Ang ginawa niya sa gilid, pwede naman po to dito yung ating lutuan dahil meron naman po tayong exhaust area dito na bintana and even pwedeng maglagay ng range hood and then cabinet po dito sa taas. Napakaganda nung inisip niya. Pwedeng dito yung hugasan, pero dito nagcha-chop, as dito nagluluto. Na very functional po yung ating kitchen area. And then, kasyang-kasya po yung ganitong kalaking refrigerator. So, ganitong klaseng refrigerator, nasa baba yung meat natin and then nandito po yung mga inumin natin and fruits and vegetables. So, napakaganda po, napakalaki, hindi po siya yung typical na laki ng ating ref. So, ibig sabihin, malaki yung size natin for kitchen area. And then, dako naman po tayo sa service area. Pininturahan lang po niya ng kulay ng wood color yung ating service area na which is yung door is parehas lang po na metal or steel door sa harap ng bahay. And then dito po, meron pa po tayo ditong setback na 2 meters. So, pwede po talaga ditong gawing service laundry area or di kaya dirty kitchen or di kaya extend mo yung kitchen dito. Dito naman sa bandang gilid ay ang ating toilet and bath. So, you can see po, binago niya po talaga yung loob ng toilet and bath. Pero kahit binago niya, maluwag pa rin po siya. Halos ang ginawa niya is inangat niya dito yung mga shower area. Pinalitan niya yung shower natin ng overhead na shower. Tapos, meron po tayong faucet dito. Dito naman, ang ginawa niya, para medyo handy yung mga gamit natin sa toilet and bath, nilagyan niya na ng shelves para dito niya na ilagay yung mga supplies natin sa bath area man or toilet area. And then, nandito yung ating sink. Then, may mirror po tayo. And then, kagandahan yan, kahit yung toilet area, may ventilation na po siya dyan. Then, kahit close na po to, meron pa rin po tayong ventilation dito sa bath area. And then, kahit medyo nilagyan niya po to ng accent wall. And then, meron na rin po kasi tayong ginawa ditong shelves area. Pwedeng dito na ilagay yung shampoo, conditioner, mga sabon, mga loofah, or anything na useful po sa bath area. And then, yun nga po, sabi ko po, ang bath area natin ay may sarili na rin po siyang awning type window for ventilation and exhaust. Kaya, wala po naging problem sa interior po nito. Ang ating towel rack, available na rin, kasama na rin po siya dito sa toilet and bath. Then, iniba lang po talaga niya yung mga tiles sa floor at dito sa ating wall. And then, kagandahan, dalawa ang floor drain. Isa sa toilet area and isa sa bath area. Yung ating hagdanan naman po is tubular na bakal. Pininturahan lang po niya nang naaayon po sa color palette ng kanyang interior sa bahay. And then, dito nilagyan niya lang po ng wood type na vinyl tiles. Pwedeng ganyan po ang gawin nyo. And then, lagyan lang po natin ng foot stopper po dyan para hindi po masyadong madulas, lalo na kapag meron po tayong mga bata, mga chikiting na makukulit, para medyo safe pa rin po tayo pag-akyat at pagtaas ng bahay. So, napakaganda. Wood style po yung ginamit niya. Wood panels pa na vinyl. And then, yun nga po, sabi ko po, less than 1 meter. So, pwede po talagang magsabay po yung akyat and baba. Yun nga lang po, kailangan lang po natin dito tumigil. Dahil hindi po kasya dyan nasabay hanggang dito po sa paakyat. Ito lang, may bababa. Titigil lang po tayo dito sa side na to dahil ito po yung area na malaki. Kagandahan ng hindi po siya matarik. And then po, hindi naman po siya mataas na hakbang. So tara, dako naman po tayo sa second floor. Dito naman po tayo sa area ng hagdanan wherein napakaganda ng idea na ginawa dito. Nilagyan lang nila ng ilaw dito. Actually, simpleng-simpleng ilaw lang yan. Pero ang naging highlight ng hagdanan is nagkaroon ng mga picture frames dito sa gilid na to. So, napakaganda. Napakaliwalas. And then, yun nga ang kagandahan, may mga pintana dito tayo na fix na
nagiging maaliwalas, maliwanag tingnan kahit medyo pahapon na dito sa loob ng bahay. Napakaganda ng ating finishes or dress-up unit na ating second floor ng Fuji Single Detached. Dahil pag makikita nyo, pag akyat mo ng hagdanan, hindi agad-agad yan pintuan. May hallway ka pa, papasok sa 3 bedrooms at may isang toilet and bath. And then, ang kagandahan, 2 ng toilet and bath, hindi na kayo magmamadaling mag-agawan sa toilet and bath dahil meron pa tayo sa baba. Dito, same din, yung ating toilet and bath, binago niya kung ano yung nandun sa baba, ganun din yung ginawa niya dito sa taas. Ang kinaibahan lang is yung opening ng ating pintuan, pero ang kagandahan nito, maluwag pa rin talaga siya. Ang ginawa lang niya is, para maging handy lang yung mga gamit, nagkaroon na siya ng storage dito sa area na to. So, napakaganda na maximize niya pa rin. Hindi niya siguro kailangan ng napakalawak na toilet and bath. Ang kailangan niya is storage area para sa mga gamit dito sa toilet and bath. Napakalawak. So, sa sobrang laki ng toilet and bath, ang ginawa niya, nilagyan niya pa ng storage area. So, dito naman tayo sa bedroom number 1. Dito sa bedroom number 1, makikita nyo, yung ginamit niyang kurtina is blinds. And then, since malawak or medyo liwanag pa rin tingnan yung ating bedroom number 1, dahil nga 2 sides, meron tayong bintana. Nilagyan niya dito ng single bed. Tapos nilagyan niya dito ng study area. And then dito sa bandang gilid pa, nilagyan niya ng cabinet. So, pwedeng, ang gawin natin dyan is pwede siyang floor to ceiling na cabinet and then study area. Or even kung gusto mo ng malaking bedroom, pwede tong lagyan ng halos parang mga double size or queen size na bed. Tapos dito, gawin mo, dito sa side na to, yung floor to ceiling mo na cabinet, and then meron ka ditong mini study area. Kumbaga dito nakaharap, dito yung table, dito yung upuan, and then meron ka ditong mini na floor to ceiling. So, yan, napakaganda. Pwedeng-pwede kung ano yung gusto mo maging interior sa loob ng kwarto mo. And then, kagandahan, nakaabang na kasi yung mga switches and outlet natin. Even yung outlet natin or yung saksakan natin sa ating aircon. So, andito naman po tayo sa bedroom number 2. Napakalaki ng ating space sa bedroom number 2. And then, as you can see po, yung ating bintana, 2 na naman pong sides. Yung meron po tayong bintana. So, napakaganda po talaga ng turnover sa atin ng Fuji Single Detached. Meron po tayong bintana sa harap, and meron pa po tayong bintana sa gilid. So, kahit wala po tayong aircon, lalo na pag bare months, kahit buksan nyo lang po yan, since yung bintana po natin sa bedroom number 2 is casement window, maaliwalas po at maliwanag at saka mahangin po yan pag binuksan nyo po kahit walang aircon. Ang kagandahan po niyan, ang ginawa niya po, nilagay niya dito yung study area niya. Yung headboard niya is naging parang display area niya ng mga gamit niya, and then nandito yung kanyang kama. Pero pwede pa to kahit mga double size bed na kama. And then dito niya nilagay yung kanyang cabinet. Pero pwede para ma-maximize mo din yung cabinet, ganito ang gawin mo, or kung di kaya kung marami kang mga gamit, gawin mong floor to ceiling yung cabinet. So, napakaganda. Marami ka pang pwedeng maisip dito. Even nga, pwede kang maglagay dito ng TV. Dito mo ilagay. Tapos dito, TV stand. Pakalaki. Pakalaki ng ating bedroom number 2. And then, dito naman tayo sa master's bedroom. Sa master's bedroom, as you can see, queen size bed na siya, at sa sobrang laki, pwede talagang bumangon dito sa side na to or sa kabilang side. So, na-maximize niya yung space na hindi naman nagmumukhang maliit kasi nga, ginitna niya yung kanyang bed frame, and then merong sari-sariling cabinet, parang naging his and her na cabinet, and then nandito yung ating cabinet. Talagang parang nagkaroon ka ng mini closet mo dahil yung cabinet is napakalaki. Kasyang-kasya lahat ng mga gamit natin dito. And then, kung gusto niyo pa, kung marami pa kayong mga gamit, pwede pa natin lagyan ng
gawing floor to ceiling yung cabinet natin dito. And kagandahan nga, nakaabang na yung ating mga switches and saksakan. Pwede na natin agad lagyan ng aircon yung ating mga bedrooms. And then, ang kagandahan kapag master's bedroom, may access po tayo sa malaking balcony. So, sa balcony natin, around mga 1.5 ang setback niya sa harap. And then, mga around 3 meters yung kanyang haba. So, pwede talaga yung parang ginawa niya dito na mini table, chair, para let's say, since exclusive community naman tayo at malapit tayo sa Tagaytay, malamig yung simoy lalo na pag mga bare months, pwede tayo magkape-kape dito sa umaga. So, napakaganda. And then, yung kanyang glass naman sa balcony is saktong-sakto lang yung laki. Sakto-sakto lang yung tangkad niya para safe pa rin po tayo dito sa balcony area. And then, matibay naman po yung ating glass na ginamit dito. And then, mataas pa po ang ating ceiling. So, dito na po nagtatapos ang ating house tour dito sa Fuji Single Detached House and Lot located in Barangay San Agustin, Dasmariñas, Cavite. If nagustuhan nyo tong house tour na ito, wag na nating patagalin pa. Tripping na tayo. Tumawag, mag-text, mag-comment, or ask me how sa aking mga social media accounts or sa aking contact details na naka-flash dito sa screen. If nagustuhan nyo naman po yung mga ganitong house tour, mag-like, mag-subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. Muli, Dayan Soriano po, your real estate mom. See you soon, kakabsat. Salamat!